sa sana, kailangan mo talagang maintindihan talaga kung bakit ka nandito. Ano ba yung reason mo kung bakit ka sumali sa sana? Sino sa inyo dito na-excite nita ng malaking pera sa sana? Parang ganito, no? Like ko sinasabi, para malaman mo kung ano yung deep point mo, babalikan mo lang talaga yung araw na na-invite ka sa sana. Ano yung reason kung bakit ka napag-join sa sana? Maybe some of you wanted to provide a comfortable life for your family, correct? Okay? Guys, yeah, it's not just about earning money, it's about yung money, kung anong gagawin mo sa pera na yan. Okay? Ang common dilemma ng mga bago, kasi kung papansinin mo, yung sana is a business, yung sana is in the pharma field. Maaaring katulad kita na engineer or accountant ka, hindi ka naman related talaga sa sana, correct? Sometimes ang dilemma ng mga tao, ang lagi na iniisip, shucks, hindi para sa akin yung sana kasi ang layo ng field ko dito. Di ba parang ano nga siya, parang paulit-ulit natin narinig yung follow your passion. Diba? So ito yan, yung follow your passion, there's nothing wrong with that. But more than thinking about following your passion, it's all about finding your purpose. Right? Bakit ka nasa sana? Kasi ako naniniwala ako yung passion kasi na-develop siya full-time. Okay? Lagi ito binabagay sa mga trainings ko. Kasi parang ganito, halimbawa meron kang dinidate talaga. Kasi si Diana, I said yes. Sa mga hindi pa po nakapanood, hanapin niyo po, facebook.com/Dayan Garcia. So, going back to my story, talking about passion, di ba kapag, halimbawa, sino dito yung couple, or may mga boyfriend, or girlfriend, oy! Boyfriend, girlfriend, or asawa. Ayan, tama ba yung una mo naman siya nakita, hindi ka naman passionate in love? Pero pag gano'n, pagka unang day mo lang, grabe, I'm so passionate in love. Wala yung gano'n. Pero yung passion kasi, pwede na gusto mo siya, pwede yung love at person, pero yung passion kasi na-develop siya through time. So, ibig sabihin sa'yo sana, kapag clear yung purpose mo, why you're gonna do yung sana, madaling maging passionate sa'yo sana. Paano? Simple lang, kailangan lang paulit-ulit mong ginagawa yung sana. Kasi dito, gusto mo maging passionate about doing yung sana. O simple lang, kung gusto mo maging passionate about doing yung sana, kailangan nag-invest ka ng time sa iyo sana. So, gano'n lang siya kasimple. Sabi ni Simon Sinek, people don't buy what you do, they buy why you do it. And what you do simply proves what you believe. Kung naniniwala ka talaga sa ginagawa mo sa iyo sana, dapat ginagawa mo siya as simple as that. Correct? Alright? So, dito importante, para marinig ka palagi ng why mo, kailangan meron kang vision board and dream board. Alright? Medyo corny, kasi bakit pinapagawa tayo ng dream board? Bakit pinag-print ka pa nga, di ba? Pinag-print ka pa nga, gagawin mo collage, tama? Pero sa totoo lang, lahat ng kakilala kong successful, merong vision board or dream board. Correct. Sabi ng mentor ko, kung gusto mo daw matupad yung mga pangarap mo, kailangan ramdam mo daw talaga siya. But alam mo yun, talking about dreams, intangible siya, di ba? Hindi mo siya nakahawakan. Pero kapag ka may dream board ka, somehow nakahawakan mo siya, nasasalatin yung dream board mo. Nag-gets nyo? So para at least feel mo talaga na ay kaya talaga siya matupad. Guys, ang reason lang talaga kung bakit ka pinapagawa niyan dito sa sana, kasi posible. Ganun lang siya kasi hindi siya papapasay na apply mo kapag hindi siya posible mangyari sa sana. So excited na ba kayo na lahat ng dreams nyo makuha nyo? Yes! Pero sabi ko sa inyo, itong dream board na yan, like 90% niya, naging reality na rin talaga because of sana. Number 1, growth mindset. Sabihin mo sa katabi mo, lahat ng bagay ay kayang pag-aralan. Lahat ng bagay ay kayang pag-aralan. Hindi mo kaya sabihin sabihin mentor, coach, upline. Hindi ako marunong mag-invite. Pero ilan na ba na-invite mo? Nasa isip ko pa lang sila. Pero hindi siya pwedeng gano'n eh. You have to do it eh. You have to experience for you to learn. Alright? Alam mo sa totoo lang, about growth mindset, pinatunayan na ngayon, sinasabi nga ni Bill Gates, ni Carol Dweck, yung author ng mindset, sinasabi talaga niya, ito para lang yung context ba ng mindset, maintindihan talaga natin. Ang sabi doon, kahit daw, kung pa yung pinaka-makina sa math, sinasabi dito, hindi niya love yung math, taas sa kamay. Kahit sabihin daw na natin, ikaw pa rin yung pinaka-makina sa math. Para kahilan muna sila, kampi tayo. As sinasabi doon, kahit ikaw pa yung pinaka-makina sa math, pwede ka daw maging genius. Yun daw talaga siya. Kasi diba, tinuro niya sa Power Punch na yung neurons natin, pwede pa mag-grow talaga. Correct? So, paano daw naging genius sa isang tao towards isang bagay? Simple lang. Kapag paulit-ulit yung ginagawa.
Alright? So sabihin na natin ko pa yung pinaka-mahina sa isang bagay na ito, kapag ulit-ulit mo siyang ginagawa, pwede ka rin gumaling. Ito mag-share lang talaga ako sa inyo. I don't know kung na-share ko na narinig nyo na to, pero sa totoo lang, yung pagiging engineer, was never my dream. Hindi ko talaga gusto maging engineer. Ang pangarap ko talagang course is architecture. I'm more of a visual artist. Nag-painting ako, nag-sketch ako. Parang basically, yun yung unang talent na na-discover ko. Okay? So bakit ako napunta sa ECE? Kasi as much as I wanted to take architecture na course, hindi pwede sa scholarship ko, which is DOST. So kaya siya ECE kasi parang feeling ko cool kasi 3 letters. Kasi iba C lang, MA, parang mas nakakasosyal ng ECE, 3 yung letters kaya. Pero ang point ko lang, talking about following your passion, finding your purpose. Clear kasi sa akin na gusto ko talaga maging successful one day. Yun yung purpose ko kung bakit ako mag-aaral. Okay? So kahit sabihin ko na hindi ako passionate at first sa ECE, for as long as nakatatak sa akin yung purpose ko, kailangan ko itong gustuhin kasi alam ko yung consequence, alam ko yung results kapag kasi neryoso ko siya. Nag-gets nyo? Kaya kumbaga parang sinasabi ko nga sa inyo, sa isa na ganun din. Kahit feeling mo, hindi ito yung something na passionate ka talaga, feeling mo hindi ka skillful, I'm telling you, gagaling ka rin. Alright? Sabihin mo sa katabi mo, gagaling ka rin. Gagaling ka rin! Gagaling ka! Alright? So, big time mindset naman. Big time mindset, simple lang, ang common dilemma ng mga tao, the reason why they're not doing USANA. Kasi parang feeling nila, chippy-chippy type yung company natin. Parang gano'n, kasi parang hindi ka maalam sa sales, takot ka mag-approach. Pero ito kasi the reason kung bakit tayo paulit-ulit umaatid ng training, para tumatak sa utak talaga natin na malaki itong USANA. Okay? Imagine mo, saan ka nakita ng kumpanya na 1 million per month or more than that pa ang pwedeng kitain? Tama. Saan ka nakita ng kumpanya that in the long run, pwede yung 1 million per month na yan, pwede mag-residual or passive income. Okay? Ganong kalupit yung USANA. And abundance mindset, some of you are thinking, 15 years na yung USANA. Okay? Wala nang ma-i-invite, parang ganyan sa tagal na USANA. Pero just to give you an example, one of the gold directors, si Renzo Relente, di ba? Kung sumala ko sa USANA, grade 6 pa lang siya. Nagets nyo? O itong mga bagets na to, di ba? Nagets nyo? Baka pa lang sila? Pitos pa lang sila na din, diba? Baka pa lang sila, grade school pa lang din sila nung sumala ko sa USANA. That was 2011. So, ibig sabihin, meron ka talagang ma-invite. Tapos sa utak mo na merong saturation. Walang ganun sa USANA. Alright? And ownership mindset, pinaka-importante ito, kung gusto mo maging successful dito, kailangan ino-own mo yung business mo. Okay? I know you have uplines, you have prospects to support you, pero for those people who have massive success sa USANA, they're the ones na talagang ino-own yung business. Ibig sabihin na ino-own yung business, kahit hindi ka turuan ng upline mo, kailangan may kusa kang gawin. After all, ang title nga natin dito is not meron ba dito, ang title niya dito, Dependent Distributor. Wala naman dito, di ba? Ang nakasulat doon is Independent Distributor or Independent Associate. Nakuha? So, ibig sabihin doon pa lang pala, dapat inoon mo kasi negosyo mo to, you are your own boss, di ba? Business mo to. Alright? Next, yung nga, di ba, grabe, lahat na kailangan natin pinoprovide ng USANA. Okay? Saan ka rin nakakita ng business na may personal growth? Ito pala, meron akong kakilala na, alam mo yun, may traditional business din siya, pero ang naiingit talaga siya sa USANA is dito kasi meron ka mga coaches, meron ka mga mentors. Imagine mo, di mo ka pa nga lang, tinutukan ka na agad ng upline mo. Correct? And ito yung siya. At ano pa yung bakit network marketing? Ito lang din yan. Ito yung comparison natin. We have different types of businesses. Alright? But I'll cite an example lang. Traditional business, franchising, and network marketing. Ito pala, kinuha ko lang po sa slides ni Chinky Tan. Alright? So hindi po sa akin yan. Pinaganda ko lang ganyan para mas malinaw. Alright? In terms of cost, tama? Ang traditional business that could range from 500,000 to 3 million. Franchising 250k to 1 million, network marketing 25k and above lang. Alright? But in terms of risk, tama ba high risk bang traditional business? Yes. Yung kuya ko sa Finland, nagtayo siya ng fine dining restaurant sa Finland. At
doon siya nagkautang-utang, 10 million kasi yung yung dinabas ng pera, tapos sa ng pandemic, wala, 10 million in pesos 10 million, right? So ganun pa risky, alright? Franchising mataas ba yung risk? Yes, right? In network marketing, mataas ba yung risk? Wala, actually, wala nga eh. Ang lagi kasi sabi ng mentor Kaden dati sa amin, ang worst case na pwede mangyari sa sana is maging healthy ka. Diba, laklakin mo yung essentials, diba? Gawin mo popcorn habang nanonood ng Netflix, diba? So, success rate, traditional business, mababa lang talaga. Okay? Network marketing, yes. Okay? Ngayon, kung gusto mo mataas talaga yung success rate mo talaga sa isa, you just have to follow the system. Kailangan mo lang talaga siyang tsagain. Right? Ang maganda na sa network marketing din, you can earn a full-time income na kahit part-time ka. Ito nga yung good news eh. Kahit na hindi ka naman mag-resign sa job mo, pwede ka pa rin kumita ng 100K per month sa isa. Ganun siyang kaganda. Alright? At syempre, bakit maganda yung Usana? Kasi legit tayo ng network marketing. And here are the things to distinguish a legitimate network marketing company. Number one, dapat wala kang direct referral fee. Dapat may unique selling proposition ka. The reason why most network marketing companies fail simply because palpak yung product nila. Example, have you heard about a network marketing company that sells shoes, di ba? Yung shoes, okay naman yun. Kung maganda yan, bibilin pa rin yung tao. Pero tama ba, kapag bumili ka ba ng shoes ngayon, next month pa bibili ka? Ninangatgan mo ba yung shoes? Di ba? Pero iuubos yan. Correct? So, wala siya. It's not consumable eh. Correct? So, hanggat hindi mo bumili ng shoes, hindi ka bibili. So, wala siyang repeat shoes. Alright? At importante rin, dapat may in-house manufacturing. That's very important. Why? Imagine, you're part of a network marketing company, pero wala kang control sa manufacturing ng produkto mo. Kaya maraming company, ang ginagawa nila, papalit-palit sila ng produkto, papalit-palit kasi sila ng supplier. That's the very reason, alright? And we're part of the Direct Selling Association of the World. BSA member din ang Usana. Alright? So, why Usana? Ito lang, grabe. Ito mo yung mission ng Usana. Usana's mission is to develop and provide science-based health products of the highest quality distributed internationally through direct sales. All of Usana's strategies and decisions are filtered by its core values. Ano yun? Health, excellence, integrity, and community. Last Saturday, 500. So, yung training siya, recognize natin si Wylan. Yan, okay? So, parang may resemblance no? Okay. Parang copy outline, okay? So, interviewin ko lang din. So, Wylan, ilang taon ka na? 19 years old din. Tama? Okay. Pero, working, student, or ano ba? Freelance lang. Ito raw yung background na kanina, diba? So, freelance? So, nag-freelance and nag-aaral din. Okay, so, imagine niyo yung mga young generations right now. Diba? Wala na talaga excuse. So, and yan, nakapag-pay in ng 500 points. Boom! Di ba minsan nakakainis? Bakit yung mga si John D. may pera? Tama? Yung mga minsan empleyado, pag-present mo ng business, gusto mag-join, walang pang-join. Tama? Okay. Pero, in short, di ba, parang reminder sa atin to na, number one, huwag tayo mamili ng prospect. Because the reality is, everyone needs Usana. Tama? And number two, sabi nga sa Bible, sa mga kabataan, do not let anyone look down on you because you are young. Okay? Because, gusto ko lang din kayo i-remind, I started doing network marketing at their age. Ha? I joined Usana Days of 24 years. Ako kasabayan sa Usana noon, 21, 20 years old, mga students din. Right now, sila na rin yung mga top earners sa Usana. Okay?